Magandang gabi po sa ating lahat. I-share ko lang po sa inyo simpleng paraan ng kaligtasan. Sabi po sa Bible, marinig nyo lang po yun. At hindi po yung patungkol sa reliyon, hindi din po patungkol sa pera. Wala doon. By the way po, yung kaligtasan po gusto ng Diyos marinig po ng bawat isa sa atin. At gospel po yun, gospel patungkol kay Jesus Christ of Nazareth, Son of God, King of the Jews, Christ, Messiah, Savior, Deliverer, Savior of mankind from sin, no? And then may malalaman po kayo sa gospel. Ang gospel po dalawang sinasabi. Isang bad news na hindi maganda, isang good news at maganda. Ngayon po, alam ko po naririnig nyo na siguro po yung Bible verse na John 3:16. Doon pa lang po nilagay na ng Diyos ang kaligtasan. Simple lang at madali, sabi ng Bible po. King James Version, sabi sa Bible po. Sabi po doon sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Sabi po yan sa Bible. Sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Ama sa sanglibutan, kaya't ibinigay ang anak ng Diyos. Sino po yun? Jesus Christ, the Son of God. At sabi ng Bible verse, sino mang sumampalataya sa anak ng Diyos, kay Jesus po, ay hindi mapapahamak. Saan po? Doon sa impyerno habang buhay. Kundi, magkakaroon ng buhay na walang gan ang sumampalataya sa Panginoon Hesus at maliligtas sa impyerno pag siya'y namatay. At sa langit uuwi sa piling ng Diyos magpakailanman. Pasok po, pasok. Pasok po, pasok. Doon po sa pinakadulo ate. At mapagod pero ang saya ng buhay. Ay, ano ko sasakay ate? So yan. Baka mahulog na pa dyan. Sige, okay lang po yan sir, hindi pa ako mahuhulog. So yan po, na-postpone po no ngayon, yung John 3:16 po. Kapag kayo po ay nag-believe sa Panginoon Hesus, sabi ng Bible verse, maliligtas po kayo sa impyerno habang buhay. And then, sa langit uuwi po pag namatay, hindi na sa impyerno, yung nanampalataya po sa Panginoon Hesus. At may nag-iintay na bahay naginto sa langit sa taong mananampalataya sa Panginoon Hesus. Yan po ang sabi ng John 3:16. Mga ma'am, sir, nay, tay, ate, kuya, sa Bible verse po na yun, mahal kayo ng Diyos. Hindi kayo ibig papamak ng Diyos sa impyerno po. Ang Diyos po hindi natutuwa sa kasalanan, pero mahal niya tayong makasalanan. Pero hate po ng Diyos ang kasalanan, sabi sa Bible po. Ngayon po, sabi sa Bible, doon sa verse po na binasa natin, John 3:16 po, lahat ng tao sa mundo ay makasalanan po. Yun po yung nakakalungkot. At tayo po pupunta pag tayo po'y namatay, pupunta po yung ating karal sa impyerno sapagkat tayo po'y makasalanan. Yun po'y nakakalungkot. Kaya ngayon po, pinadala po yung Savior, si Jesus po, para maligtas po tayo habang buhay sa impyerno, hindi po tayo mapahamak. By the way, yung kwento po na yun ng John 3:16, nanggaling po yun sa bayang Israel. Si Jesus Christ po na anak ng Diyos ay napako sa krus at namatay at nilibing at nabuhay sa ikatlong araw at nabububo yung dugo ni Jesus sa krus para sa kapatawaran ng kasalanan po sa tao, sa dugo po ng Panginoon Hesus. And then, kaya po dumanak yung dugo po ni Jesus sa krus, kaya siya napako sa krus. Binayaran po ni Jesus yung kasalanan doon sa krus po para habang buhay po tayo maligtas sa impyerno, hindi po tayo mapahamak. Ganun po tayo inibig po ng Diyos sa bawat isa po narito. At may command po ang Diyos sa Bible. Sabi po sa Bible, repent, repent, sabi ng Bible. Sa Tagalog po, kayo magsisi at tumalikod sa kasalanan at aminin sa Diyos na ikay nagkasala sa Diyos at makasalanan at hindi kayo maligtas ang sarili doon sa impyerno. At talikuran ng maling landas, maling direksyon ng kasalanan, sabi sa Biblia. Magbagong isip, magbagong puso. At manumbalik sa Diyos na buhay at manampalataya sa Panginoon Hesus, sabi po ng John 3:16. At kayo po'y magkakamit ng buhay na walang gan. At kilalanin niyo po si Jesus na inyong tagapaligtas Savior ng buong puso.
So yun no. Yun po ang sabi ng Bible. By the way, pag-uwi niyo po ng bahay, maginagpis po kayo sa Diyos para sa inyong kaluluwa. Nakabagan po at kawaan tayo ng Diyos na si Jesus ilagtas po ang ating kalo sa impyerno. At ang Diyos po magligtas sa inyo. At pag-uwi niyo po ng bahay, sana po mag-pray kayo, tumawag po kay Jesus na nasa heaven, di po natin nakikita. Kayo po humingi ng tawad sa Kanya, aminin na kayo makasalanan, at ipag-pray niyo po, tanggapin niyo po si Jesus ng buong puso na Savior niyo, at panampalatayan niyo po si Jesus na inyong Panginoon, at binuhay ng Diyos sa mga patay. At ipag-pray niyo din po na sinasampalatayan niyo ng buong puso yung ginawa po ni Jesus doon sa krus na paraan ng kaligtasan. Yung pagkamatay at pagkalibing at yung pagkabuhay po ng Pa-Jesus. Yun po ay panampatayan yung buong puso at tanggapin siyang Savior, si Jesus po. Sabi ng Bible, kayo magkakamit ng buhay na walang gan. Sana po ipag-pray niyo sa Panginoon na kayo po tumawag. Sabi po kasi sa Bible yun Romans chapter 10 po verse 13, sabi po ng Bible, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sabi po ng Bible. Sana po tumawag po kayo sa Diyos hanggat may oras po kayo. Sapagkat may kwento sa Bible, yung kriminal po nakatabi ni Jesus, nakapako sa krus. Si Jesus nasa gitna. Siya ay nagsisi, nagrepent, sabi niya sa Panginoon Jesus. Umamin siya, hindi siya ay makasalanan, hindi kaya maligtas. At alam niyo po, sinabi niya po kay Jesus, nasa Bible po yon. Sa Luke chapter 23 verse 42 po, sinabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na. So yung tao po na yun, kinilala niya po si Jesus Savior at nagmakawa siya sa Panginoon Jesus, kabagan kawaan po siya. Nahiligtas sa impyerno habang buhay. Alam niyo po, nung pinag-pray ng kriminal na yun ng buong puso kay Jesus, yung panalangin niya na yun sa Panginoon, sabi ng Bible po, sabi po ni Jesus sa kanya, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Yung kriminal po na yun, nasa langit na hanggang ngayon. Sana po, matulad tayo dun sa tao na yun, maligtas po ng Panginoon sa biyaya niya. And then sana po huwag tayo matulad doon sa mayaman sa Bible na kwento, nireject yung salita ng Diyos, yung kaligtasan si Jesus. At sabi ng Bible, siya po ay napahamak sa impyerno. Huwag niyo po kakalimutan yung tagapagligtas nyo. Siya po nagmamahal sa inyo. At sinabi po ng John 14:6 po, sabi ng Bible verse po na yun, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man coming to the Father except through me. Sa Tagalog po nun, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamagitan ko lang. Kaya yun po, si Jesus lang po only Savior, sabi ng Bible. Kaya back to Jesus po na inyong Savior. Salamat po. Glory to God ng Bible na si Jesus. At maraming salamat po. God bless po sa inyo. Ang Panginoon po ang magligtas sa inyo. Salamat po na marami. Huwag niyo po kalimutan yon. Yun lang po ang yaman nyo, si Jesus. Wala na pong iba. Only Jesus can give our satisfaction in our soul. Si Jesus na magbibigay kasiyahan sa ating puso po. Wala na pong iba. Only Jesus. The eternal life. Salamat po.